Ako si Aling Gloria, 55 taong gulang ngayong taon. 10 taon na akong nagpapatakbo ng isang maliit na lugawan na tinawag kong ilugawan ni Aling Glo sa Divisoria. Ang aking asawa, si Mang Ben, na 57 taong gulang ngayong taon, ay ikinasal sa akin sa loob ng 28 taon. Dati siyang sales representative ng isang kumpanya ng kargamento, ngunit ilang taon na ang nakakaraan ay nagtayo siya ng sariling negosyo na nalugi. Simula noon, nagpapahinga na lang siya sa bahay. Nagpapahinga at ngaraw, ngunit sa totoo lang, wala siyang ginagawa. Araw-araw, magkapareho lang ang takbo ng buhay ko sa lugawan. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga, pumupunta sa palengke para bumili ng sangkap, at nagpapakulo ng sabaw ng alas 6. Binubuksan ko ang lugawan ng alas 10. Sa tanghalian, mahaba ang pila ng mga customer. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa panahong ito ng krisis, ngunit ang problema ay ako lang ang nagtatrabaho. Nagtatala ng order, nagsisilbi ng pagkain, nagbabayad, naghuhugas ng plato, naglilinis ng lamesa. Sobrang abala ko na tila mapuputol ang aking likod. Pagkatapos ng trabaho, halos alas 11 ng gabi na ako umuuwi, at nakaupo lang ang aking asawa sa sopa, nanonood ng kahit batiin ko siya, hindi man lang siya lumilingon. Pagkatapos kong hugasan ang mga plato na nakatambak pa rin sa lababo, lagpas na ng alas 12. Pagkatapos kong maligo at humiga sa kama, humihilik na ang aking asawa, nakatalikod. Simula ng kailanman, hindi na kami nagkakasama sa kama. Para lang kaming mga estranghero na nakatira sa iisang bahay. Sa mga sandaling iyon, naiisip ko, kailan pa kaya ako naging babae? Nitong mga nakaraang buwan, sobrang hirap ko. Dumami ang mga customer, ngunit hindi ko na kaya mag-isa. Kaya nagpasya akong maghanap ng katulong. Dahil maraming mabibigat na gawain at kailangan niyang magtrabaho hanggang gabi, kailangan ko ng lalaki. Naghahanap ng lalaking tauhan sa lugawan ni Aling Glo sa Divisoria. Buong linggo, alas 1:00 ng umaga hanggang alas 1:00 ng gabi. Sahod, 150 oras. Ilang araw pagkaraan, tumawag ang isang binata. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Magandang araw po. Tumawag po ako tungkol sa trabaho. Pwede po bang mag-apply? Nang araw ng interview, nagulat ako nang makita ko ang lalaking pumasok sa lugawan. Mga 5'10", siguro ang taas niya, gwapo, at higit sa lahat, mukhang matipuno ang kanyang katawan. Ang kanyang mga braso at malapad na balikat na nakalabas sa kanyang t-shirt ay nagpapahiwatig na siya ay regular na nag-ehersisyo. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakakalma. Magandang araw po. Ako po si Carlo. 30 taong gulang po ako. Kinuha ko ang kanyang resume. Nakasaad doon na nagtrabaho siya bilang production manager sa isang maliit na kumpanya ng electronics. Bakit po kayo umalis sa trabaho? Nagkaroon po ng problema ang kumpanya, kaya po ako na-restructure. Simula noon po, naghahanap ako ng trabaho, pero mahirap po makahanap. Kailangan ko po talagang magtrabaho, kahit sideline lang, kaya po ako nag-apply. Nakatrabaho na po ba kayo sa lugawan? Hindi pa po. Ito po ang una kong pagkakataon. Pero mabilis po akong matuto. Kapansin-pansin ang kanyang pagtingin sa akin ng diretso sa mata habang nagsasalita. Maraming mabibigat na trabaho at kailangan mo ring harapin ang mga customer. Okay lang ba sa iyo? Opo, okay lang po. Magtatrabaho po ako ng maayos. Agad ko siyang tinanggap at nagpasimula siya sa trabaho kinabukasan. Nang panahong iyon, akala ko'y nakahanap lang ako ng karagdagang kamay, hindi ko inakala na ganap na magbabago ang aking buhay. Si Carlo ay talagang mahusay sa trabaho mula sa unang araw. Natutunan niya agad ang lahat ng ituturo ko. Kung paano tanggapin ang order ng customer, ang pagkakasunod-sunod ng paghahatid ng pagkain, kung paano linisin ang lamesa, at kahit ang proseso ng paghugas ng plato. Hindi siya nagulat kahit dumami ang mga customer sa tanghalian. Aling Glo, isang lugaw pa po sa table 7. Malakas at malinaw ang kanyang boses, na masarap pakinggan kahit ako na nagtatrabaho sa kusina. Maganda rin ang reaksyon ng mga customer. Isang matandang suki ang nagsabi, Aling Glo, ang bago mong tauhan ay talagang mabait. Mukhang maganda ang ugali. Tama po, sagot ko. Si Carlo ay palaging nakangiti kapag nakikipag-usap sa mga customer. Isang ngiti na tila taos puso.
Kapag humihingi ng karagdagang ulam ang mga nakatatanda, sinasabi niya, "Opo, dadalhin ko po agad," at mabilis siyang nagbibigay. Dahil dito, natural na lumago ang aming pag-uusap. Pagkatapos ng peak hour sa tanghalian, mga 2:00 ng hapon, lumuluwag ang lugawan. Noon kami sabay na kumakain at nag-uusap. "Carlo, mukhang regular ka mag-ehersisyo. Maganda ang katawan mo." "Opo, 10 taon na po akong nagba-gym. Nagsimula po ako para sa kalusugan, pero naging gawin na po." Sa totoo lang, mula noon, nagsimula ko nang makita si Carlo bilang isang lalaki. Ang kanyang mga braso na mailitaw na ugat kapag nagtatrabaho at pinagpapawisan. Ang kanyang pagbubuhat ng mabigat na sako ng bigas na tila wala lang. Ang kanyang matipunong kalamnan na gumagalaw tuwing naglilinis ng lamesa. Paulit-ulit na napapatingin ako sa kanya. Ito ang damdamin na hindi ko naramdaman sa aking asawa sa loob ng 28 taon. Pag-uwi ko, nakaupo pa rin ang aking asawa sa sopa, nanonood lang ng hindi niya man lang ako tinanong kung kumusta ang negosyo. Isang gabi, ako ang unang nagsalita. "Hon, nag-hire ako ng bagong katulong at magaling siyang magtrabaho." Nakahinga ako ng maluwag dahil sa kanya. "O, mabuti naman kung ganoon. Nga pala, ibigay mo sa akin ang pambayad sa credit card ngayong buwan." 30,000 lang. Iyon lang ang kanyang sinabi. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, naisip ko, ito ba ang buhay may asawa? Ako ba ay makinalang na nagtatrabaho? Napaiyak ako. Ang aking asawa ay patuloy pa ring humihilik sa tabi ko. Kinabukasan, pagpunta ko sa lugawan, nag-aalalang nagtanong si Carlo, "Aling Glo, mukhang hindi po maganda ang kutis niyo ngayon. Ayos lang po ba kayo?" Sinabi ko na ayos lang ako, ngunit sa totoo lang, lumambot ang aking puso. Ang isang katulong ay nag-aalala kahit sa kulay ng aking mukha, samantalang ang asawa ko na kasama ko sa loob ng 28 taon ay walang pakialam kung ako ay umiiyak o tumatawa. Isang gabi, kailangan ko ng malaking plato na nasa mataas na kabinet, ngunit hindi ko maabot, kaya tinawag ko si Carlo. "Carlo, pakiabot mo nga iyong plato sa taas." Pumasok si Carlo sa kusina. Dahil sa makipot na kusina, halos magkadikit kami. Lumapit si Carlo sa likuran ko at inabot ang plato sa kabinet. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang napakalaking bagay na tumama sa aking balakang. Sandali akong natigilan. Sa simula, inakala ko kung ano. Baka may screwdriver siya sa bulsa. Ngunit agad kong napagtanto. Iyon ay ang ari ni Carlo. Sobrang laki nito. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganoon kalaki sa aking buhay. Hindi ko inakala na magiging ganoon. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko at mabilis na tumibok ang aking puso. Ramdam kong namumula ang aking mukha. Nanginginig ang aking mga daliri at nawala ng lakas ang aking mga binti. "Ay, pasensya na po, Aling Glo. Sobrang sikip po kasi." Dali-daling umatras si Carlo at namumula rin ang kanyang mukha. Nahiya rin siya. "Ah, hindi. Okay lang." Iyon lang ang tanging nasabi ko. Nanginginig ang aking boses. Kinuha ko ang plato at tumalikod, ngunit sobrang nanginginig ang aking mga kamay na halos mahulog ang plato. Nagmamadaling lumabas si Carlo patungo sa kainan at ako ay naiwan mag-isa sa kusina. Ilang beses akong huminga ng malalim upang kumalma, ngunit hindi ako makalma. Patuloy na kumakabog ang aking dibdib at isang kakaibang damdamin ang kumalat sa buong katawan ko. Ito ang damdamin na ngayon ko lang naramdaman sa edad na 55. Excitement. O pagnanasa. Parang nagising lang ang aking pagkababae. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, wala akong nagawa. Habang naliligo, patuloy kong naaalala ang napakalaking sukat at ang pakiramdam nito. Anong ginagawa ko? Hindi dapat ito. Sinisi ko ang aking sarili, ngunit wala itong silbi. Humiga ako sa kama ngunit hindi ako makatulog. Habang tinitignan ko ang aking asawa na humihilik sa tabi ko, walang silbi kahit sa kama, naisip ko, ako ay isang babae na nakakaramdam pa rin ng mga bagay. Mali ba ito? Hindi ko malaman kung kalungkutan ba o galit ang luhang dumaloy sa aking mga mata. Kinabukasan, naging awkward para sa akin ang makita si Carlo. Si Carlo din, tila ganun din ang pakiramdam, kaya hindi kami gaanong nagtatangkang magkatinginan sa mata.
Naisip ko na kung magpapatuloy ang awkwardness na ito, makakaapekto ito sa aming trabaho, kaya nagpa siya akong subukang palitan ang kapaligiran sa pamamagitan ng natural na pag-uusap. Ngayon, hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon, ngunit nagtanong ako ng isang tanong na talagang gusto kong itanong. Carlo, may girlfriend ka ba? Yumiling si Carlo. Wala po. Bakit? Ang gwapo mo, mabait, at maganda pa ang katawan mo. Unti-unting lumambot ang aking boses. Nag-atubili si Carlo sandali pagkatapos ay mapait na ngumiti. Siguro po wala pa akong nakakatuluyan. Ang kanyang ekspresyon ay kakaibang malungkot. Naisip ko na may itinatago siya. Ngunit hindi na ako nagtanong pa. Sa halip, sinabi ko ang aking kwento. 28 taon na akong kasal, ngunit kami ng aking asawa ay parang estranghero. Walang pag-uusap, walang interes. Para lang kaming mga estranghero na nakatira sa iisang bahay. Tahimik lang na nakikinig si Carlo. Mahirap po ba? Mahirap. Tila tapos na ang buhay ko bilang isang babae. Habang sinasabi ko iyon, tila gusto kong umiyak, ngunit pinigilan ko. Aling Glo, bata pa po kayo. At sa totoo lang, napakaganda niyo po. Nagulat ako sa sinabi niya at iniangat ang aking ulo upang tingnan si Carlo. Ang kanyang tingin ay hindi lang pag-aliw kundi maihalong sinseridad. Mula ng araw na iyon, masasabi kong nagbago ang hangin sa pagitan namin. Kahit sa trabaho, madalas kaming nagkakatinginan sa mata at mayroong kakaibang tensyon kapag nag-uusap kami. Nagsimula akong mag-alala. Hindi ba ito magiging malaking problema? Halos 1 linggo na ang lumipas. Isang Biyernes ng gabi iyon na maraming lasing na customer. Malapit na kaming magsara at inaayos namin ang mga huling customer nang 2 lalaki ang pasuray-suray na pumasok. Uy, magandang Aling Glo, 2 lugaw dito. Pasensya na po, customer, sarado na po kami. Ay, ano ba iyan? Isa na lang. Magalang akong nagsalita, ngunit wala itong silbi. Nang makita ito, lumapit si Carlo. Customer, sarado na po kami ngayon. Sana po ay bumalik kayo bukas. Ang kanyang tono ay matatag ngunit magalang. Hoy, sino ka ba? Ikaw ba ang may-ari? Customer, wag na po kayong gumawa ng gulo at umalis na po kayo. Nagiging tensyonado ang sitwasyon at sinubukan ng isang lalaki na sunggaban ang liig ni Carlo. Sa sandaling iyon, mabilis na itinulak ni Carlo ang kamay ng lalaki. Ang kanyang karisma ay hindi biro. Ito ba ay pananakit? Tatawag ba ako ng pulis? Dahil sa taas at matipuno ng katawan ni Carlo, pati na rin sa kanyang kakaibang presensya, umatras ang mga lalaki. Ay, malas? Alis na tayo. Nagmumura ang mga lalaki at padabog na isinara ang pinto bago umalis. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Ayos lang po ba kayo, Aling Glo? Hinawakan ni Carlo ang aking kamay. Napakainit nito. Salamat talaga, Carlo. Kung wala ka, baka napahamak ako. Hindi po. Obligasyon ko po iyon. Ganoon kami, hawak ang mga kamay ng isa't isa, at tahimik na nagkatinginan ng matagal. Tila tumigil ang oras. Carlo. Opo. Sinabi mo minsan na magde-date tayo. Ngayon ba? Ngayon po. Pagkatapos nating isara ang lugawan, inuman tayo ng beer, tayong 2 lang. Nag-atubili si Carlo sandali pagkatapos ay tumango. Sige po. Kumuha ako ng 2 bote ng beer sa refrigerator. Isinara ang lugawan, pinatay ang ilang ilaw, at umupo kami sa isang lamesa, magkaharap. Salamat talaga ngayong araw. Cheers! Salamat po sa iyong pagsisikap ngayong araw. Cheers! Ang beer ay dumaloy sa aming lalamunan na parang tubig. Pangalawang baso, pangatlong baso. Unti-unting umakyat ang alkohol sa aking ulo. Carlo, paano ka namuhay? Normal lang po. Nagtapos sa kolehiyo, nagtrabaho sa kumpanya, at masipag na nagtrabaho. Ngunit nang magkaproblema ang kumpanya, na-restructure ako, at simula noon, ganito na lang po ang buhay ko. Hindi ka ba nalungkot? Nalungkot po. Sobra. Bumaba ang boses ni Carlo. Lahat ng kaibigan ko ay kasal na. May mga anak na rin sila. Ako lang ang nag-iisa. Tuwing pista, tinatanong ako ng mga kamag-anak ko kung kailan ako mag-aasawa.
Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Ang gwapo mo, maganda ang katawan at mabait ka. Unti-unting lumambot ang aking boses. Nag-atubili si Carlo sandali pagkatapos ay mapait na ngumiti. Siguro po, iyon din ang problema. Anong ibig mong sabihin? Inubos ni Carlo ang isa pang baso. At matagal na hindi nagsalita bago bumuka ang kanyang labi. Aling Glo, nakakahiya po talagang sabihin pero. Sabihin mo. Tayong dalawa lang dito. Sa edad kong ito, wala pa po akong karanasan sa babae. Yumuko si Carlo. 30 years old pero wala pa kahit minsan. Nagulat ako at tiningnan si Carlo. Talaga? Bakit? Iyon po kasi. Namula ang mukha ni Carlo. Medyo kakaiba po kasi ang katawan ko. Kakaiba? Nahihiya po talaga akong sabihin, huminga ng malalim si Carlo. Sobrang laki po kasi ng ari ko. Sa sandaling iyon, hindi ko naintindihan. Ngunit agad kong napagtanto. Ang bahaging iyon pala. Nag-init ang aking mukha. Naalala ko ang napakalaking sukat at ang pakiramdam nito sa aking balakang sa kusina. Ngunit, hindi ba maganda kung malaki ang ari ng lalaki? Nagiging problema ba iyon? Maingat akong nagtanong. Kung katamtaman ang laki, siguro. Ngunit dahil sobrang laki nito, nagiging problema. Kapag may nakakasama akong babae, nagugulat sila at natatakot kapag dumating na sa puntong iyon, at sa huli ay umaalis sila. Natatakot sila? Opo. May babaeng umiyak at tumakbo, at may babaeng tinawag akong halimaw. Simula noon, sumuko na ako at nagpasya na huwag nang mag-date. Dahil wala naman itong mangyayari. Mayroong malalim na sakit sa boses ni Carlo. Sumakit ang aking dibdib. Kaya hanggang ngayon wala pa kahit minsan. Opo. Nakakahiya, ngunit 30 years old na ako pero virgin pa rin ako. Sobrang kahihiyan kaya hindi ko masabi sa mga kaibigan ko. Inubos ni Carlo ang isa pang baso. Hinawakan ko ang kamay ni Carlo. Carlo, hindi yan dapat ikahiya. Hindi mo kasalanan na ipinanganak kang ganoon kalaki. Ngunit, dahil sa aking napakalaking ari, iniwan ako ng lahat ng babae. Sa tingin ko, mamumuhay akong mag-isa habang buhay. Ang makita ang ganoong tingin sa kanyang mga mata ay nagpaluha sa akin. Carlo, ikaw ay talagang mabuting tao. Masipag, mabait at responsable. Tiyak na mayroong taong makakaunawa sa iyo. Aling Glo. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Carlo. Sa pagtingin ko sa kanyang mga mata, naisip ko, totoo siya. Talagang nalulungkot siya. At sa sandaling iyon, mayroong bagay na tila bumagsak sa loob ko. Ang pangalan ng isang asawa, ang papel ng isang may-ari, ang edad na 55 na naipon sa loob ng 28 taon. Lahat ng iyon ay bumagsak at naiwan lang ang isang babae. Isang babae na sobrang nalulungkot ngunit gusto pa ring mahalin. Carlo, nanginginig ang boses ko. Ako rin, sobrang nalulungkot. Araw-araw nalulungkot, ngunit gusto ko pa ring mamuhay bilang isang babae. Lumapit ang distansya naming dalawa. Niyakap ni Carlo ang aking balikat, at ako ay sumandal sa kanyang malapad na dibdib. Ito ang init na hindi ko nailawan sa aking asawa na maliit at mahina. Aling Glo, hindi dapat ito. Nanginginig ang boses ni Carlo. Wala akong pakialam. Kung ayos lang sa iyo, Carlo. At ang aming mga labi ay nagkadikit. Sa simula ay maingat, ngunit unti-unting lumalim. Maalab na binuhat ako ni Carlo at nagtungo sa kusina. Pinatay ang ilaw at sa dilim kami ay naging isa. Paano ko ilalarawan ang sandaling iyon? Sa simula ay talagang nagulat ako. Sobrang laki. Isang napakalaking presensya na hindi ko pa kailanman naramdaman sa loob ng 28 taon ng aking buhay may asawa. At nasiyahan ako. Sobrang nasiyahan ako. Noon ko lang nalaman na ako ay isang babae na kayang makaramdam. Walang paghahambing sa aking asawa. Ito ang tunay na lalaki. Ito ang pag-ibig. Ganoon ang aking naisip. Pagkatapos, pareho kaming nakahiga sa sahig ng kusina, hingal na hingal. Niyakap ni Carlo ang aking kamay. Aling Glo, pasensya na po. Sobrang nadala po yata ako. Hindi, Carlo. Sa halip, salamat. Salamat po. Dahil sa iyo, naramdaman kong muli ang pagiging babae.
Naramdaman kong buhay ako. Niyakap ako ng mainit ni Carlo. Salamat din po, Aling Glo. Dahil sa unang pagkakataon, may isang magandang babae na tinanggap ako. Nang gabing iyon, lumagpas na ng hating gabi nang umuwi ako. Ang aking asawa ay nakahiga pa rin sa sopa. Habang naliligo, tiningnan ko ang salamin at mayroong kakaibang pagbabago sa akin. Ang aking balat at mga mata ay puno ng buhay. Humiga ako sa kama at tiningnan ang kisam. Naisip ko hindi ito kasalanan. Ito ay emergency treatment para sa aking buhay. May karapatan din akong makaramdam na buhay ako. Ganoon ko sinubukang kumbinsihin ang aking sarili, ngunit sa isang sulok ng aking puso, mayroong pag-aalala, paano kung mahuli. Mula kinabukasan, lahat ay nagbago. Mula sa sandaling gumising ako sa umaga, kumakabog na ang aking puso. Sa pag-iisip na makikita ko si Carlo sa lugawan. Nag-ayos din ako ng mas maingat. Nagsuot din ako ng magagandang damit. Pagdating ko sa lugawan, nandito na si Carlo. Magandang araw po, Aling Glo. Bati niya tulad ng dati, ngunit iba ang kanyang tingin. Naramdaman kong namumula ang aking mukha. Oh, nandito ka. Kahit sa trabaho, madalas kaming nagkakatinginan sa mata. Nagluluto ako ng lugaw sa kusina at nakita ko si Carlo na naghugas ng plato. Bahagyang nakikita ang ugat sa kanyang braso at may pawis na kumikinang. Halos masunog ko ang lugaw dahil sa pagtingin sa kanya. Pagkatapos ng peak hour sa tanghalian, umupo kami at sabay na kumain. Sa ilalim ng lamesa, bahagyang hinawakan ni Carlo ang aking tuhod. Sadyang ginawa niya iyon. Natawa ako. Carlo, may mga customer. Wala pong nakatingin, Aling Glo. Isang mapaglarong boses. Pagkatapos ng lugawan, araw-araw kaming nagkakaroon ng mainit na oras kaming dalawa lang. Isinasara ang pinto, pinapatay ang ilaw, at oras lang namin kaming dalawa. Palagi itong nakakagulat. Palaging maingat si Carlo at patuloy na tinatanong kung ayos lang ako. At sinisiguro niya na nasiyahan ako. Ganap. Ito ang kasiyahan na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng 28 taon ng aking buhay may asawa. Isang araw, sinabi ni Carlo, Aling Glo, gusto ko po sanang tawagin kayo sa inyong pangalan, sa halip na Aling Glo. Okay lang po ba? Siyempre. Tawagin mo akong Gloria. Opo, Gloria. Nang tawagin ni Carlo ang aking pangalan, kumabog ang aking puso. Sa pagpasok ko sa trabaho, may text message si Carlo. Gloria, ang ganda ng panahon ngayon. Magandang araw po sa inyo. Umiti ako at nag-reply. Ikaw din, Carlo. Ingat ka sa pagdating. Ang maliliit na bagay na ito ay nagpapasaya sa akin. Sabay din kami sa pamimili sa palengke. Gloria, pupunta ka sa palengke ngayon, di ba? Tutulungan kita. CJ. Salamat. Nagpunta kami sa palengke, pumili ng mga sangkap at binuhat niya ang mabibigat na bagay. Kung titingnan ng mga tao, iisipin nilang mag-asawa kami. Sa katunayan, isang matandang tindera sa palengke ang nagsabi, Aling Glo, asawa mo ba iyan? Ang ganda ng samahan nyo. Namula ako at sinabi na hindi, ngunit sa loob ay masaya ako. Pagkatapos ng trabaho, palihim din kaming nag-uusap sa telepono habang hindi alam ng aking asawa. Kapag nanonood ng GC ang aking asawa sa bahay, pumupunta ako sa kwarto at sa mahinang boses ay sinasabi, Carlo, salamat ngayong araw. Ako po ang dapat magpasalamat, Gloria. Bukas po ulit. Sige, bukas ulit. Pagkatapos ng tawag, mainit ang aking dibdib. Kapag tinitignan ko ang salamin, kitang-kita ko na nagbago ako. Ang aking ekspresyon ay naging mas maliwanag, ang aking paglakad ay mas magaan, at ang aking pananalita ay mas malambot. Ako ay isang babae pa rin. Isang babae na kayang mahalin. Iyon ang naramdaman ko. Napansin din ito ng mga regular na customer. Aling Glo, may maganda ka bang nangyari ngayon? Namumulaklak ang iyong mukha. Nahihiya ako, ngunit masaya ako. Si Carlo naman ay nakangiti lang sa tabi ko. Ngunit sa bahay, iba ang sitwasyon. Ang aking asawa ay walang pakialam pa rin. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Hoy, magkano ang kita ng lugawan ngayong buwan? Isang araw, bigla siyang nagtanong. Bakit po? Nagtatanong lang.
Kailangan kong malaman kung magkano ang kinikita. Katulad lang po ng nakaraang buwan, sagot ko. Sa totoo lang, dumami ang kita dahil sa galing ni Carlo sa trabaho. Ngunit ayaw kong sabihin. Pwede ko bang tingnan ang bank account? Bakit po? Bigla. Ako ang asawa mo, dapat alam ko. Ibigay mo sa akin ang password ng bank account. Naiinis ako. Sa loob ng 28 taon, wala siyang pakialam sa bahay, tapos ngayon, bakit? Kung may kailangan ka, sabihin mo. Hindi ako mismo ang mamamahala. Palitan natin ang pangalan ng account sa akin. Pati ang pangalan ng lugawan. Ano? Nagulat ako. Bakit mo papalitaw ang pangalan ng lugawan? Ako ang nagpapatakbo niyan. Mag-asawa tayo. Pinagsasamahan natin iyon. May karapatan din ako. Tinaas ng aking asawa ang kanyang boses. Ayoko po. Pinaghirapan ko iyan, bakit ko papalitaw ang pangalan? Ano, sumasagot ka na sa akin? Biglang tumayo ang aking asawa. Hindi po ako sumasagot, nagsasabi lang ako ng totoo. Hoy, nagbago ka nitong mga araw na ito. Ano ka, nagkaroon ka ng relasyon? Nanlamig ang aking puso. Narinig niya kaya? Ano? Anong sinasabi niyo? Sobrang abala ko sa trabaho, paano ako magkakaroon ng relasyon? Kung gayon, bakit ganyan ka sumagot? Dati ay masunurin ka. Dati ay kumikita ka ng pera. Ngayon, ano ka? Hindi ka magaling sa kama at nanonood ka lang ng TV sa bahay. Lalong lumala ang aming pag-aaway. Sa huli, padabog kong isinara ang pinto at pumasok sa kwarto. Humiga ako sa kama at naisip, ito ba ang buhay may asawa? Ito ba ang mag-asawa? Galit at inis ang bumalot sa akin. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Carlo. Carlo, sobrang hirap ko dahil sa asawa ko. Agad na nag-reply. Anong nangyari? Ayos lang po ba kayo? Nag-away kami ng asawa ko. Gusto niya na ibigay ko sa kanya ang bank account at ang pangalan ng lugawan. Sobra naman iyon. Pero sa batas, mag-asawa kayo, di ba? Kaya nga. Pero anong magagawa ko? Kaya mo iyan, Gloria. Nandito lang ako sa tabi mo. Pagkatapos kong basahin ang text message na iyon, napaiyak ako sa pasasalamat. Kinabukasan, pagpunta ko sa lugawan, nakita ako ni Carlo na may nag-aalalang mukha. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako dahil nandito ka, Carlo. Sinubukan kong umiti. Niyakap ng mahigpit ni Carlo ang aking kamay. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang. Tutulungan kita. Pagkatapos ng lugawan ng gabing iyon, sinabi ni Carlo, Gloria, hindi po pwedeng ganito. Ano? Sa tingin ko, patuloy na gagawin iyan ng asawa mo. Hindi, lalo pa itong lalala. Alam ko. Naisip mo na bang mag-divorce? Tila nawalan ako ng hininga. Divorce. Marami akong beses na naisip iyon. Ngunit nang sabihin ko iyon, naramdaman ko ang realidad nito. Natatakot ako, Carlo. Kung mag-divorce ako, kailangan kong hatiin ang ari-arian at hindi ko alam kung anong mangyayari sa lugawan. Ngunit Gloria, masaya ka ba sa ganitong buhay? Hindi ko masagot ang tanong kung masaya ba ako. Dahil hindi ako masaya. Hindi ko alam. Sobrang komplikado. Dahan-dahan mo lang isipin. Hihintayin kita. At anuman ang desisyon mo, nasa panig mo ako. Dahil sa mga salitang iyon, nagkaroon ako ng lakas. Totoo siya. Talagang nag-aalala siya sa akin. Salamat, Carlo. Niyakap namin ng mainit ang isa't isa ng gabing iyon. Tulad ng pag-aliw, tulad ng pangako. Ilang araw ang lumipas. Patuloy na pinag-uusapan ng aking asawa ang tungkol sa bank account at patuloy akong tumatanggi. Lumala ang sitwasyon. Nagsimulang maglasing ang aking asawa at gumawa ng gulo sa gabi. Hoy, asawa! Ibigay mo sa akin ang bank account. Sumisigaw siya at hinahagis ang mga bagay. Isang araw, hinawakan niya ang aking braso at inalog. Masakit. Bitawan mo ako. Ibibigay mo ba ang bank account, bitawan kita. Sa huli, sumigaw ako at nagreklamo ang kapitbahay. Saka lang ako binitawan ng aking asawa.
May pasa ang aking braso. Kinabukasan, nakita ni Carlo ang pasa sa aking braso at nanigas ang kanyang mukha. Gawa iyan ng asawa mo. Yumuko ako. Nanginginig ang kamao ni Carlo. Gloria, ito ay pambubugbog. Kailangan mong i-report. Hindi. Lalong lalala lang kung gagawin ko iyon. Ngunit ayos lang. Mag-iingat ako. Matagal na hindi nagsalita si Carlo, pagkatapos ay nagbuntong hininga. Gloria, pakiusap, maging ligtas ka. Kung may panganib, tawagan mo ako agad. Pupuntahan kita. Nang gabing iyon, naglasing muli ang aking asawa at umuwi. Ngunit kakaiba. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 lalaki na pamilyar ang mukha. Iyon ang mga lasing na customer na nagkagulo sa lugawan noon. Hon, sino ang mga ito? Mga kaibigan ko. Batiin mo sila. Kaibigan. Hindi ko sila kilala. Magandang araw po, Aling Glo. Umiti ang isang lalaki. Umupo sila sa sala at uminom. Nag-aalala ako kaya pumasok ako sa kwarto. Ngunit narinig ko ang kanilang pag-uusap mula sa pinto. Kuya, ganoon ang gagawin natin, di ba? Kailangan lang nating makahanap ng ebidensya. Huwag kang mag-alala. Sigurado kami na makukuha namin iyon para sa iyo. Anong plano? Anong ebidensya? Mabilis na tumibok ang aking puso. May masamang pakiramdam ako. Nagdududa kaya sila sa akin at kay Carlo? Nag-aalala ako kaya nagpunta ako sa lugawan at sinabi kay Carlo ang nangyari kagabi. Ang mga lasing na customer na iyon ay pumunta sa bahay namin. Parang may pinaplano sila ng asawa ko. Naging seryoso ang ekspresyon ni Carlo. Nagdududa kaya sila sa atin? Natatakot ako, Carlo. Huwag kang mag-alala. Wala pa naman silang ebidensya, di ba? Kailangan lang tayong mag-ingat. Ngunit hindi nawala ang pag-aalala. Sa buong araw ng trabaho, kinakabahan ako. May nagbabantay kaya sa amin? May nakakabit kaya silang nakatagong kamera? Ilang araw pagkaraan, bumalik ang mga lasing na customer na iyon sa lugawan. Ngayon, hindi sila lasing. Aling Glo, 2 lugaw po. Normal lang silang umorder. Ngunit ang kanilang mga tingin sa amin ay kakaiba. Nagpapalit-palitan sila ng tingin sa akin at kay Carlo, tila may kinukumpirma. Nagdala si Carlo ng pagkain. Kumakain sila habang patuloy na nag-uusap. Mahina ang kanilang boses kaya hindi ko marinig kung anong sinasabi nila, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin sila sa amin. Mukharing may kinukuhanan sila ng litrato sa kanilang cellphone. Gloria, kakaiba ang mga taong iyon. Bulong ni Carlo nang pumasok siya sa kusina. Alam ko. Anong balak nilang gawin? Hindi ko alam. Sa ngayon, mag-ingat lang tayo. Huwag tayong magbigay ng kahit anong dahilan. Mula ng araw na iyon, talagang nag-ingat kami. Hindi kami nagkakalapit sa lugawan at minimal lang ang aming pag-uusap. Hindi rin kami nagkikita pagkatapos ng lugawan. Para sa posibleng panganib. Pagkatapos ng halos 1 linggo, may nakita akong sticker ng health center sa pinto ng lugawan. Naka-schedule na inspeksyon ng sanitasyon. Health Center ng Maynila. Nagulat ako. Bakit biglang inspeksyon? Palagi kong pinapanatili ang kalinisan. Nang hapon na iyon, dumating ang may-ari ng gusali. Aling Glo, kailangan nating mag-usap. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? May reklamo. Isang anonymous na reklamo. Sinasabi na hindi malinis ang sanitasyon, may iligal na pagtatrabaho, at may paggambala sa negosyo. Anong ibig mong sabihin? Mahigpit kong pinapanatili ang kalinisan at legal ang pagtatrabaho ng aking katulong. Alam ko. Ngunit dahil may reklamo, kailangan itong imbestigahan. At huminto ang may-ari ng gusali. At may nagreklamo rin na may relasyon ka sa iyong katulong. Namuti ang aking buhok. Iyan ba ay totoo, Aling Glo? Tanong ng may-ari ng gusali. Hindi. Sino ang nagsabi ng ganoong kalokohan? Sinabi ng nagrereklamo na mayroon siyang litrato. May ebidensya raw. Tila tumigil ang aking puso. Nagkuha sila ng litrato, di ba? Aling Glo, nahihirapan din ako.
Nakakaapekto ito sa imahe ng gusali at mayroon ding ibang umuupa. Kung totoo iyon, baka kailangan nating isaalang-alang ang pagwawakas ng kontrata. Pagwawakas ng kontrata? Nawala ng lakas ang aking mga binti. Sa ngayon, hihintayin natin ang resulta ng investigasyon. Siguraduhin mo na handa ka para sa inspeksyon ng health center. Umalis ang may-ari ng gusali at lumapit si Carlo. Gloria, ayos lang po ba kayo? Carlo, nahuli tayo. Anong gagawin natin? Napaiyak ako. Kumalma po kayo. Hindi pa naman sigurado. May litrato raw. Kailan kaya nila kinuhanan? Hindi ko alam. Baka ng araw na iyon? Nang araw na iyon? Nang pumunta ang mga lasing na customer na iyon. Naalala mo ba na naglabas sila ng cellphone? Tama. Pareho kaming namutla. Sila ang kumuhanan ng litrato sa amin. Malamang mga litrato ng aming pagiging malapit. Malaking problema ito, Carlo. Gloria, kumalma muna tayo. Kailangan nating kumilos ng matalino. Kailangan nating siguruhin na walang problema sa batas. Malamang ang asawa mo ang nasa likod nito. Nagsabuatan sila ng mga lasing na customer na iyon. Tama. Naalala ko ang kanilang pag-uusap ng gabing iyon. Pera lang pala ang dahilan nila. Plano nilang gumawa ng kaso ng adultery para makakuha ng alimony at kunin ang lugawan. Sumidhi ang galit ko. 28 taon kaming magkasama, ngunit hindi ko inakala na gagawin niya ito. Sobrang duwag niya. Gloria, huwag kang umiyak. Kaya natin ito. Paano? Anong gagawin natin? May naiisip ako. Sabi ni Carlo. Naisip? Sa totoo lang, naglagay ako ng recorder sa lugawan ilang araw na ang nakakaraan. Recorder? Dahil madalas silang gumawa ng gulo, inihanda ko ito para sa legal na labanan. Nagtago ako ng maliit na recorder sa ilalim ng lamesa para sa anumang posibleng sitwasyon. Talaga? Nakita ko ang pag-asa. Nakarecord siguro ang pag-uusap nila nang dumating sila ng araw na iyon. Iche-check ko. Sinimula ni Carlo na halughugin ang ilalim ng lamesa. At kinuha niya ang isang maliit na recorder. Ito po. Pinlay ni Carlo ang recorder. Sa simula ay ingay lang ang narinig. Ngunit pagkatapos, narinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki na maingat na nag-uusap. Kuya, ayon sa plano, di ba? Kailangan lang nating makahanap ng ebidensya ng adultery, tulad ng hiningi ng asawa ng babae. At mag-file ng anonymous na reklamo sa health center at sa may-ari ng gusali. Ano man ang problema sa sanitasyon, illegal na pagtatrabaho. Ano man. Okay po, kuya. Kailangan lang natin itong tapusin ng maayos at makakakuha tayo ng malaking pera mula sa asawa ng babae. Pagkarinig ko sa recording na iyon, sumigaw ako. Ito na. Ito ang ebidensya. Nagsabuatan sila ng asawa ko. Panggugulo ito sa negosyo. Gloria, pwede nating gamitin ito para umatake. Nagkaroon din ng pag-asa si Carlo. Ere-report natin sa pulis at ipapakita sa may-ari ng gusali. At sa opisyal ng health center. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng pag-asa. Carlo, salamat talaga. Anong gagawin ko kung wala ka? Wala iyon. Obligasyon ko po iyon. Hinawakan ni Carlo ang aking kamay. Ngayon, oras na para lumaban. Kinabukasan, nagkaroon ng inspeksyon ang health center. Maingat na sinuri ng opisyal. Ang kusina, refrigerator, imbakan ng sangkap, pasilidad ng paghugas ng plato. Lahat ay malinis. Walang problema. Maayos ang kalinisan. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit bakit may reklamo? Madalas ang ganitong kaso ngayon. Dahil sa mga kalaban o masasamang tao. Sa matatag na ekspresyon, nilabas ko ang recorder at sinabi, mayroon akong matibay na ebidensya ng maling reklamo. Ipinakinig ko ang recording. Pagkatapos makinig ng opisyal, nanigas ang kanyang ekspresyon. Ito ay malinaw na maling reklamo. Kailangan mong i-report sa pulis. Opo, balak ko po. Kung kailangan, magbibigay din kami ng testimonya. Nagpunta rin ako sa may-ari ng gusali at ipinakinig ang recording.
Pagkatapos makinig ng may-ari ng gusali, nagbuntong hininga siya. Ito. Nalin lang ako. Pasensya na po, Aling Glo. Ayos lang po. Ngayon, nabunyag na ang katotohanan. Binawi ko na ang pagwawakas ng kontrata. Sa halip, ako ang dapat mag-apologize. Nakahinga ako ng maluwag. Nang gabing iyon, tumawag ang aking asawa. Hoy, umuwi ka agad. May pag-uusapan tayo. Nag-aalala ang kanyang boses. Hindi ako makakapunta ngayon. Kailangan kong ayusin ang lugawan. Umuwi ka agad. Sumigaw siya. Ayoko. Alam ko na ang lahat ng ginawa mo. Ano? Anong alam mo? May recording ako. Alam ko na nagsabwatan ka ng mga lasing na customer na iyon. Naging tahimik. May ebidensya ako na nagsabwatan kayo para gambalain ang negosyo. I-report ko sa pulis. Ano? I-report mo ako. Hindi na ako magpapahuli pa. Magfa-file ako ng divorce. Nakahanap na rin ako ng abogado. Matatag akong nagsalita. Divorce? Paano mo nagawa iyan? 28 taon akong naghirap dahil sa iyo. Ngayon tapos na. Ibinaba ko ang tawag. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit wala akong pagsisisi. Niyakap ako ni Carlo sa aking balikat. Ang galing mo, Gloria. Ayos lang ba ako? Natatakot ako, Carlo. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggang dulo. Ilang araw pagkaraan, nag-file kami ng reklamo sa pulisya. Para sa kasong maling reklamo at paggambala sa negosyo. Isinumbong namin ang recording bilang ebidensya. Kinuha ng investigador ang file at tumango. Malinaw na ebidensya. Sisimulan namin ang investigasyon. Pagkatapos ng isang linggo, pinatawag ang aking asawa at ang 2 lasing na customer sa istasyon ng pulisya. Nakatanggap ako ng tawag na iniimbestigahan sila. Nakakagaan ng loob. Sa wakas, magbabayad sila sa kanilang ginawa. Sa panahong iyon, nakipagkita ako sa isang abogado na espesyalista sa divorce. Dahil sa kawalan ng responsibilidad ng iyong asawa sa ekonomiya, ananakit sa tahanan, at ang kasong maling reklamo na ito, malaki ang posibilidad na mapanalo mo ang kaso. Paano ang dibisyon ng ari-arian? Ang lugawan ay nakapangalan sa iyo at ikaw ang nagpapatakbo nito, kaya ganap itong sa iyo. Hindi nagtrabaho ang iyong asawa, kaya wala siyang kontribusyon. Nakahinga ako ng maluwag. Makakapag-ingat ako sa lugawan. Paano ang alimony? Kung mapapatunayan mo ang pananakit at maling reklamo ng iyong asawa, ikaw pa ang makakakuha ng alimony. Talaga? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Paglabas ko sa opisina ng abogado, gumaan ang aking pakiramdam. Naghihintay si Carlo sa labas. Anong nangyari? Magiging maayos. Sabi ng abogado, pabor sa atin. Mabuti naman. Talagang mabuti. Carlo, lahat ito ay dahil sa iyo. Ang pag-install mo ng recorder at ang pagbibigay mo ng suporta. Anong sinasabi mo? Obligasyon ko po iyon. Hindi ko po kayang makita na nahihirapan ka, Gloria. Anong mangyayari sa atin? Magiging maayos. Magiging malaya ka at mapapanatili mo ang lugawan. Ikaw, tanong ko. Ako po. Anong mangyayari sa atin? Hinawakan ni Carlo ang aking kamay. Gusto kong manatili sa tabi mo, Gloria. Habang buhay. Kumabog ang aking puso sa biglaang pagtatapat ni Carlo. Ngunit mas matanda ako sa iyo ng 25 taon. 30 taong gulang ka pa lang at ako ay 55. Anong mahalaga ang edad? Gusto kita, Gloria. Taos puso. Napaiyak ako. Ako rin. Gusto rin kita, Carlo. Mahal kita, Gloria. Niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa doon. Pinagtinginan kami ng mga dumadaan at nagbulungan, ngunit wala kaming pakialam. Pagkatapos ng halos 1 buwan, lumabas ang resulta ng investigasyon ng pulisya. Kinilala ang kasalanan ng aking asawa at ng 2 lasing na customer. Kinasehan sila ng maling reklamo at paggambala sa negosyo. Magmumulta sila. At magkakaroon sila ng criminal record, sabi ng investigador. Salamat po.
Taos puso akong nagpasalamat. Nagtagumpay ang katarungan. Nagsimula na rin ang kaso ng divorce. Sa korte, muling nakita ko ang aking asawa na mukhang napakasimple. Hindi na siya makakagawa ng malaking ingay tulad ng dati. Nagtanong ang hukom, ang akusado ay walang kontribusyon sa ekonomiya ng nagsasakdal, at sa halip ay sinaktan ang nagsasakdal sa pamamagitan ng pananakit at maling reklamo. Yumuko ang aking asawa. Opo. Kung gayon, tinatanggap ang petisyon para sa diborsyo. Para sa dibisyon ng ari-arian, paboran ang nagsasakdal, at ang akusado ay magbabayad ng alimony na 200,000 sa nagsasakdal. Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo. Iyon ang sandali na nagtapos ang 28 taon ng impyernong buhay may asawa. Sa halip na kalungkutan, naramdaman ko ang kaluwagan. Paglabas ko sa korte, sinundan ako ng aking asawa. Gloria. Ngayon ay estranghero na tayo. Huwag mo akong tawagin sa ganoon. Wala na tayong kaugnayan. Pasensya na ako. Kung nag-apologize ako, okay na ang lahat. 28 taon mo akong ano? Kiev. Katulong. Hindi. Nahihirapan din ako. Ang problema mo ay problema mo. Hindi iyon dahilan para saktan ako. Nagde-date ka ba talaga sa katulong na iyon? Hindi mo na iyon problema. Estranghero na tayo. Hindi ko inakala na gagawin mo iyon. Matanda ka na rin. Kung matanda ako, hindi na ako pwedeng mahalin? Kung matanda ang babae, wala na siyang karapatan sa damdamin? Hindi makasagot ang aking asawa. Mula ngayon, hindi ko na kailangan mag-alala sa iyo, at hindi na ako magpapakahirap para sa pera. Sisimulan ko na ang aking sariling buhay. At tumalikod ako. Naghihintay si Carlo sa labas. Tapos na. Tapos na. Malaya na ako. Congratulations, Gloria. Ngumiti si Carlo. Niyakap ko siya. Salamat. Salamat talaga. Bumalik kami sa lugawan. Alam na rin ng mga regular na customer ang sitwasyon. Aling Glo, magaling ka. Sana ay maging masaya ka. Dumaloy ang mainit na mga salita. Ilang araw pagkaraan, nagpa siya akong palitan ang singboard ng lugawan. Mula sa lugawan ni Aling Glo sa lugaw ni Gloria at Carlo. Gusto kong ipagmalaki na ito ay isang lugawan na pinapatakbo ko kasama si Carlo. Okay lang ba talaga ito? Tanong ni Carlo. Siyempre. Ikaw din ang may-ari. Magkasama tayo sa trabaho. Ngunit anong sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kailangan lang nating maging matatag. Inilagay ang bagong singboard. Dilaw na background na may pulang titik na lugaw ni Gloria at Carlo. Nagustuhan din ito ng mga regular na customer. Naging kayo? Tanong ng isang matandang babae. Nahihiya ako, ngunit sumagot ako ng totoo. Opo, kami na po. Ay, ano ba iyan? Basta masaya kayong dalawa, okay na iyon, umiti ang matanda. Pagkatapos palitan ang singboard, lalo pang umunlad ang lugawan. Dahil sa ideya ni Carlo, nag-register din kami sa delivery app at nagsimula ng iSend promotion. Ang mga kabataan ngayon ay pumupunta dahil sa blog at Instagram, paliwanag ni Carlo. Ganun ba? Hindi ko alam iyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nagsimula na ring lumabas ang mga review ng lugawan. Ang may-ari at ang staff ay sobrang mabait. Ang sabaw ay talagang masarap. Ang lugaw ay sariwa at masarap. Mataas din ang rating. Dumami ang mga customer. Isang gabi, pagkatapos ng lugawan, nakaupo kaming dalawa. Gloria, masaya ka ba ngayon? Sobrang saya ko. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Ako rin. Nagbago ang buhay ko nang makilala kita, Gloria. Carlo, opo. Taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, nakakulong pa rin ako sa impyernong buhay may asawa. Hindi. Nagkaroon ka ng lakas ng loob, Gloria. Ako ay nasa tabi mo lang. Hindi. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Hinawakan ko ang kamay ni Carlo. Magkasama pa rin tayo, di ba? Siyempre. Hindi ako aalis. Maingat akong nagsalita, ako ay isang taong nag-divorce at mas matanda ako.
Okay lang ba sa iyo sa hinaharap? Gloria, huwag mo nang isipin iyon. Masaya ako na kasama ka. Hindi na kailangan na magpakasal tayo sa batas. Pwede tayong mamuhay bilang magkasintahan. Kung nagmamahalan tayo at nagrerespetuhan, hindi ba iyon ang tunay na mag-asawa? Napaiyak ako sa sinabi ni Carlo. Salamat, Carlo. Sobrang saya ko na nakilala kita. Ako rin. Mag-isa ako sa loob ng 30 taon, ngunit ngayon, pakiramdam ko ay may pamilya na ako. Niyakap namin ng mainit ang isa't isa ng gabing iyon. Hindi na sa kusina tulad ng dati, kundi sa aming bagong silid-tulugan. Pagkatapos kong mag-divorce, umupa ako ng maliit na studio apartment. Lumipat si Carlo at nanirahan kasama ako. Gloria, ayos lang ba talaga? Hindi ba masakit? Palaging maingat si Carlo. Ayos lang. Ngayon, sanay na ako sa laki nito. Totoo iyon. Sa simula ay nagulat ako, ngunit ngayon ay nasiyahan na ako. Nagbago ang panahon at naging taglagas. Ang mga kosmo sa hardin sa harap ng lugawan ay namumulaklak na. Gloria, ang ganda ng panahon ngayon, gusto mo bang maglakad-lakad? CJ. Saan? Sa Pasig River. Isang linggo ng hapon, pumunta kami sa Pasig River. Ang ganda ng panahon. Malamig na hangin ang umihip at namumulaklak ang mga bulaklak ng taglagas. Maraming tao sa ilog at sa daanan. Mga pamilya, magkasintahan, magkakaibigan, lahat ay masaya. Natural na hinawakan ni Carlo ang aking kamay at hinawakan ko rin ng mahigpit ang kanyang kamay. Dati ay nahihiya ako, ngunit ngayon ay ipinagmamalaki ko. Gloria, doon tayo umupo sa bangko. CJ. Kumikinang ang tubig. Ang mga bata ay nagbibisikleta at ang mga aso ay tumatakbo. Napakapayapa nito. Matagal na akong hindi nakapaglakad-lakad ng ganito. Sabi ko, hindi pa ako kailanman nakapunta simula nang ikasal ako. Hindi gusto ng asawa ko ang ganitong bagay. Nanood lang siya ng TV sa bahay. Nag-iisa ako na nagtatrabaho sa lugawan. Ngayon, nagbago na. Maraming nagbago. Sumandal ako sa balikat ni Carlo at ipinikit ang aking mga mata. Naisip ko, 1 taon na ang nakakaraan, nakakulong ako sa impyernong buhay may asawa. Akala ko, tapos na ang buhay ko bilang isang babae. Ngunit ngayon, iba na. Nagsimula ako muli sa edad na 55. Nagmamahal ako, nagrerespeto, at nakakaramdam ng kaligayahan. Swerte ako na nakilala ko si Carlo. Ang lalaking ito na namuhay ng mag-isa sa loob ng 30 taon. Ang lalaking ito na tinanggihan ng lahat ng babae dahil sa sobrang laki ng kanyang ari. Tinanggap ko siya at sa ganoong paraan, pinagaling namin ang isa't isa. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Dahil nagmamahalan kami, nagrerespetuhan at nagpapasaya sa isa't isa. Iyon lang ang mahalaga. Walang marriage certificate, walang sing-sing, walang marangyang kasal. Ngunit kami ay tunay na mag-asawa. Araw-araw kaming magkasama sa trabaho, kumakain at natutulog. Nagmamahalan kami, nag-aalaga at nagrerespeto. Salamat, Carlo. Mahina kong bulong. Sobrang saya ko na nakilala kita. Mahal kita. Mahal din kita, Gloria. Mga kaibigan, natutunan ko sa huli na ang isang babae ay may karapatan na mahalin anuman ang edad, at ang isang lalaki ay mas mahalaga ang puso kaysa sa laki ng kanyang ari. At dahil natutunan ko ito sa huli, mas matagal ko itong pangangalagaan. Ang aming pag-ibig. Ang aming kaligayahan. Bukas, magkasama kaming pupunta sa lugawan at sasalubungin ang mga customer. Magkasama kaming magtatrabaho, tatawa at kakain. Isang simpleng pang-araw-araw na buhay, ngunit ito ang kaligayahan. Ito ang pag-ibig at ito ang tunay na buhay. Mahal kita, Carlo. Bukas ulit tayo magkikita. Sa aming lugawan, sa aming bahay at sa nalalabi naming buhay. Salamat sa panonood.